Bumuhos nga yung luha sa airport at ayaw nga pakawalan ng binan ko si Jano at nakakaiyak talaga ang pangyayaring ito. Sa video nga na ito ay papakita ko sa inyo ang mga kaganapan sa araw na ito. Pagkatapos nga ng cake cutting o farewell party sa bahay namin ay dumiretso na nga kami doon sa bahay ni na Jano. So magkalapit lang kasi yung bahay ng asawa ni Jano at bahay namin, kaya naman ay dumiretso kami doon dahil meron nga din daw silang hinandang farewell party. Nang makarating nga kami guys ay sobrang dami na ngang tao ang naghihintay dito para kay Jano at meron nga silang biniling cake at ngayon nga ay magkakaroon na tayo ng cake cutting. Yung napapansin nyo nga nakakulay yellow guys ay ang mother-in-law ni Jano at ang nakaupo naman sa tabi niya ay ang father-in-law niya. Kaya nga nang ginawa sa bahay namin ay nagkaroon nga lang ng subuan ng cake at tinawag lahat ng mga relatives at nagkaroon nga ng kaunting picture taking. Hindi na nga rin kami nagtagal dito guys dahil nga baka malate si Jano sa airport at nagbigayan na nga rin ng pera. Hinatid nga lang din si Jano hanggang sa sasakyan pagkatapos ay nagbiyahe na nga kami ng halos 4 na oras. Mula kasi sa bahay namin guys ay medyo malayo nga yung airport at guguhulin nga kami ng 4 na oras. Depende pa rin sa traffic. Paalam nga din si Jano sa lolo at lola niya at dinaanan nga namin sa tindahan. Syempre guys, medyo matanda na nga yung lolo at lola ni Jano kaya naman ay very emotional nga din sila. Dahil wala nga kasiguraduhan kung kailan babalik si Jano kaya naman ay iyak na iyak talaga yung lolo at lola. Meron na rin kasing mga nararamdaman at sakit yung lolo guys at hindi na nga rin siya sure at iniisip niya nga na baka hindi na niya makita yung apo niya sa huling pagkakataon. Dahil nga nakadalawang oras na nga kami sa biyahe kaya naman ay need naming mag-washroom. At dito nga guys ay meron nga din kaming nakita mga pagkain na pwede natin gawing snacks and si Ivan nga dito ay binilhan ng tito namin ng chocolate kahit hindi naman nga niya makakain. Meron nga din gustong pagkain si Jano dito kaya naman ay binili namin para kahit sa huling pagkakataon ay matikman niya. After nga ng 2 oras na biyahe pa ay nakarating na nga kami sa airport at ito na nga yung moment of truth. Konti nga lang yung mga bagahe ni Jano guys at nasa 32 kilos lang pero sobrang dami nga naming naghatid. At least nasa 3 sasakyan yata kami. So meron sa side ng asawa ni Jano. Tapos sa side naman namin ay kompleto nga kami. Pagkatapos ay may mga tito, tita at mga pinsan pa. Inayos nga lang namin yung mga documents. Pagkatapos ay nagkaroon lang ng kaunting picture taking. Chalo! Bye-bye, Ivan! Bye! Dahil nga medyo nalilate na si Jano ay nagpaalam na nga siya sa lahat. Chalo, take care. Chalo! Napapansin nyo nga guys, ngayon ay nagbibigay na ng respeto si Jano sa pamamagitan ng paghawak sa paa nila. Sa atin nga guys ay mano, sa kanila ay paghawak ng paa. Sobrang nakakalungkot nga yung eksena na ito guys dahil parang naaalala ko nga yung mother ko noong hinahatid niya nga ako papunta dito sa India. Syempre naman kapag nanay ka na ay hindi mo naman maiiwasan talaga na maiyak kapag alam mo na malalayo sa'yo yung anak mo. Pero si Milan guys ay talaga namang napaka-strong and masaya siya dahil finally ay magkakasama na nga silang mag-asawa. And syempre malungkot din pero at the same time mas nangingibabaw nga yung saya niya dahil after 2.5 years ay magkakasama na nga silang mag-asawa. Sobrang hirap no guys kapag nalalayo sa pamilya kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na panahon. Kayo ba guys, ano yung eksena kapag naghahatid kayo ng mga mahal nyo sa buhay sa airport?